Kaugnay pa rin po ng balitang yan, siyam po ang nasawi sa nangyaring pagguho ng lupa dyan po nga po sa Barangay Commonwealth sa Quezon City at may live report ang ating saksing si Kata Tibayan. Kata? Yes, Vicky Igan. Ayon sa Tahuna Funeral Zone branch, kumpirmado po na siyam na po ang patay sa landslide sa Barangay Commonwealth, Quezon City kaninang umaga. Ang mga pamilya Simbulan at Baylon ang mga matinding naapektuhan sa malagim na pagguho ng lupa sa Barangay Commonwealth, Quezon City kaninang umaga. Natabunan na lupa ang kanilang mga tahanan. 8 biktima ang isinugod sa East Avenue Medical Center. 5 ang kumpirmadong dead on arrival, habang 3 naman ang sugatan. Kabilang sa dead on arrival ang mga batang edad 3 at 7 taon. Gayon din ang isang sanggol na magtatatlong linggo pa lamang. Ang kaanak nilang si Jesse Baylon Jr. Emosyonal na makusap ng GMA News sa East Avenue Medical Center. Si Jesse Jr. ang una na iligtas sa naganap na landslide sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Kwento niya, natutulog ang kanilang pamilya na mangyari ang landslide. Ang ina niyang si Cecilia at gayon din ang kapatid niya si Jetro at Jessica. Idiniretso na sa punerarya. Gayon din ang isa pa nilang kaanak na si Joshua Baylon Castulo. Sobrang sakit po kasi marami po sa amin yung nawala eh. Ako lang po yung nakaligtas. Sa East Avenue Medical Center din namin nakusap ang kapitbahay ng mga Baylon na si Leslie Simbulan. Apektado rin ang kanilang bahay sa pagguho. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at ang kanyang mga kaanak. 2 sa kanila ang sugatan. Kwento ni Leslie, pauwi pa lang daw siya mula sa night duty sa call center nang mangyari ang pagguho. Thankfully, yung mom ko binalikan ako. Ayaw. So yun po, yung time na umaano na yung wall, syempre maririnig mo naman po yun, nararamdaman mo naman po yung impact ng bato sa katawan mo. Thankful po kasi kami lang ni mama yung nataganan. So yung baby po kasi namin 5 years old, kasama namin sa bahay. Thankful kasi hindi siya nasama. Pilit naman nagpapakatatag si Jonathan Castulo. Patay kasi ang kanyang may bahay na si Jessica at ang 3 niyang anak kabilang ang sanggol. Sinamahan namin siya patungo sa Tahuna Funeral Zone para makita ang labi ng kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa Prime Funeral, bumayahe kami patungong Tahuna Funeral Litex hanggang matunton ang Tahuna Luzon. Pero wala rin dito ang labi ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayon sa Tahuna Luzon, nasa branch nila sa Caloocan ang labi ng mga kaanak ni Jonathan. Hindi ako naniniwalang patay ang asawa ko hanggat di ko nakikita. Saka yung pangalawang anak ko. Gusto ko makita muna yung pamilya ko. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Vicky, sa mga oras na ito ay nagpapahinga sa East Avenue Medical Center ang isa sa mga biktima. Yan po si Jesse Baylon Jr. Kasama ang kanyang mga kanak, doon na daw sila magpapalipas ng gabi. At live mula dito sa Quezon City, ako si Kata Tibayan ng inyong naging saksi.